Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon at shoutout kay Jorel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling sinabi niya ito, tinuturuan na ni Aaron si Ivory, ngunit bigla siyang nawala sa kanyang momentum at mukhang tuliro sa kahirapan ng langit. Utot ka kuya. Hindi ka pwedeng maging anak ng unggoy. Anyway, I believe I'm your little brother. Siyempre, kung gusto mong sirain ang pangako mo, tretuhin kita, parang wala akong sinabing big deal na makikita ko kayong mga hapokrito at kontrabida sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, hanggat hindi pa ako pwedeng mamatay, taon-taon ang sinasabi ko tungkol sayo. Balang araw, malalaman din ng mga hindi nakakakilala sayo ang tunay mong mukha. Shit, may sakit ka ba? Hindi na kay Mick si Aaron. Huwag na nating pag-usapan kung gaano kalokohan ang katangahang ito. Ang pangunahing punto ay nakita niyang pinipilit siya ng iba na tanggapin ang kanyang nakababatang kapatid. Wala pa siyang nakikitang nakaluhod kasama ang kanyang lola na nagmamakaawa sa kanya na maging panganay niyang kapatid. Katawa-tawa siyang gumawa ng ganyan. At saka, anong problema sa pagsira ko sa pangako ko? Malungkot na sabi ni Aaron. Ano ang sinabi natin bago iligtas ang asawa mo? Kapag tapos na, nangako ka sa akin ng kondisyon. Kinikilala mo pa ba? Tumanggaw si Aaron ng walang laman. Ang panganay na asawa ay hindi matitinag at natural. Hindi niya itinanggi na may ganoong bagay. Ngunit sa sumunod na segundo, biglang nagmuni-muni si Aaron, "Shit, gusto mong ipanggako ko sa iyo, hindi ba dapat ito ang nakakatuwang bagay? Sa kasamaang palad para sa iyo, oo." Nang marinig ito, hindi lang nagalit si Aaron, pero halos hindi niya mapigil ang matawa. Sa oras ng orihinal na transaksyon, ang Aaron ay talagang handa ng damyugo. Pagkatapos ng lahat, itinaya ni TNG Kyongki ang kanyang buhay upang makipagpalitan ng chips. Gustong dumating ng Aaron at alam niyang hindi ito madali. Ngunit ang tao ay hindi kasing ganda ng langit, at ang langit ay hindi kasing ganda ng hayop na nasa harapan niya. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng isang malaking bilog ng mga kinakailangan, siya ay sa wakas ay magiging kanyang nakababatang kapatid? Hindi yun requirement, okay. Ito ay isang pagpapala mula sa langit. Gaano karaming mga tao ang nangangarap sa buong buhay nila at hindi maglakas loob na isipin ito. Sa pambihirang paninindigan ng langit, si Ivory, na pinag-aralan ng Aaron, ay labis na nadismaya. Sa oras na ito, tuwang-tuwa siya na halos sumasayaw na siya sa kama. Hawak ang Aaron, nagmamadali siya at mamulong, "Pangako mo sa kanya, ay panggako mo sa kanya." Alam na alam ni Ivory kung ano ang ibig sabihin ng sino mang magkaroon ng isang masamang matako at isang mahirap at kakaibang batang lalaki. Kung ito ay isang kaila-hilakbot na bagay na sabihin na ang dobleng mga multo ay pumalakpak sa pinto, kung gayon ang dalawang ito ay ganap na itinataas ito sa isa pang 10,000 degrees. Maraming tao ang natatakot na makita lamang ang poster na ito ay magiging malambot ang kanilang mga binti. Sino ang katangahan para pukawin ang isang lalaking may dalawang sinaunang mabangis na hayop bilang kanyang nakababatang kapatid? Hindi naman sa sobrang haba, pero sobrang tanga para huminga. Tuwang-tuwa rin ang Aaron, ngunit sa oras na ito, kailangan niyang magpanggap. Kung hindi, saan siya makakaharap sa kanyang asawa at sa kanyang nakababatang kapatid? Ngunit kahit si Aaron, na kayang panindigan ito, ay hindi maiwasang maging handa na basagin ang depensa anumang oras pagkatapos na sadyang linisin ang kanyang emosyon. "Hinihiling ko sa iyo sa huling pagkakataon, sigurado ka bang gusto mong gawin ito?" Kalokohan. Ang langit ay mahirap at kakaiba. Hindi talaga nakapagpigil ang Aaron. Parang isang windfall ang tumama sa kanyang tahanan. Nagkatinginan ang mag-asawa,
ngunit hindi maitago sa kanilang mga mata ang kaligayahan. Si Aaron ay nagkunwaring nag-isip ng kaunti, at sa wakas ay nag-aatubili na tumango, bagamat hindi ko alam kung aling dula ang kinakanta ng iyong anak, tiyak na ako ang makakapagsabi at makakagawa nito. Dahil ang hiling mo ay maging kapatid ko, aba, papayag ako sa iyo. Kahit na ang Aaron ay nakaramdam ng napakapangarap. Hindi siya isang high-profile na tao, ngunit sa oras na ito, hindi niya talaga kayang panatilihing mababa ang profile. Aaron si Liang at ang kanyang asawa ay hindi masaya. Sa katunayan, napakasaya rin ng kawawang Chi ng langit. Bueno, mula ngayon, ikaw at ako ay magiging magkapatid. Bagamat wala akong katawan pansamantala at hindi ako makapirma sa kontrata ng buhay at kamatayan, maaari akong gumawa ng kontrata ng kaluluwa. Okay, tumango si Aaron. Natatakot ako na hindi niya ito aminin. I'm fucking worried na hindi niya aminin. Ang mga ito ay konektado sa isa't isa sa pamamagitan ng magulong puwersa. Hindi mahirap gumawa ng kontrata sa isa't isa sa anyo ng kaluluwa. Bagamat hindi masyadong naiintindihan ni Han Sanchen ang ganitong uri ng paraan ng kontrata na bihirang ginagamit ng mga tao, si Ivory, na ipinanganak sa grupo ng suporta sa pamilya, ay may alam tungkol sa ganitong uri ng pamamaraan. Sa ilalim ng kanyang paggabay, noong malapit nang makumplito ang kontrata, biglang sumimangot si Aaron at huminto sa oras. Wait, it's not fucking right. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Kung sasamantalahin mo lang ang iyong sarili, ang ganitong uri ng magandang bagay ay tila napakaraming kalokohan. Siguro kung ibang tao, baka maiintindihan pa rin ni Aaron, pero kung mahirap at kakaiba ang taong ito, iba talaga. Sasabihin lang, galit pa rin ang mga paninda dahil sa maliit na bagay na ginamit ng kaunting lilang emosyon para iligtas si Ivory. Alam mo, ang katawan ay lilang emosyon, at ang enerhiya ay lilang emosyon din. Ang mga tao ay labis na hindi nasisiyahan sa paggamit ng ibang tao, na sapat na upang ipakita kung gaano kabaliw ang taong ito. Kakaiba na ang ganyang baliw na lalaki ay naging napakabuting tao sa isang kisap mata. Kanina lang, masyadong masaya si Aaron dahil sa paggising ni Ivory. Sa harap ng pay na nahuhulog mula sa langit, gumugol siya ng oras na lubusang nalubog sa higit na kagalakan at hindi pinansin ang ilang maliliit na katotohanan. Sa kasalukuyan, isang biglaang reaksyon, nagsimulang maramdaman ng Aaron na may mali dito. Welcome Summer, sa tingin mo ba mukha akong kawawang ina? Tanong ni Aaron. Nagtataka rin si Ivory na biglang naputol ang Aaron. Bago niya ito napagmasdan, ang Aaron ay isang kakaibang problema, na naging dahilan upang hindi ito maipakita ng kanyang buong pagkatao. Gayunpaman, ang tanong na ito ay hindi mahirap sagutin. Umiling si Ivory, hindi, bakit mo tinatanong sa akin ang tanong na ito? Napangiti ng mapait si Aaron, sapagkat alam mong hindi ako katulad mo, bakit kumaakit ang mga dukha at kakaiba ng langit? Madaling sabihin kung igalaw mo ang iyong bibig, ngunit kung gusto mong pumirma ng isang kontrata, ang ilang mga problema ay hindi malinaw. Ang Aaron ay halatang hindi mapakali. Anong problema? Nakita ni Tianji Kyongki si Aaron na huminto dito at naiinip na humimok. Bakit kailangan mo akong kilalanin bilang isang kuya? Kung hindi mo ito linawin, mas gugustuhin kong maging isang ipokrito. Nag-isip ng mabuti si Aaron at sinabing, anyway, I don't care. Matagal na akong sanay na pinapagalitan at pinapagalitan. Kita mo naman na may kanya-kanya na ang asawa ko. Sino pa ba ang may pakialam sa kahit anong imahe? Panipi, bagamat ignorante si Ivory noon, hindi nagtagal ay naaninag niya ito. With a slight smile, she deduced her husband's singing and women's following to the extreme. Sabi nga ng kasabihan, nagpakasal ako sa Aaron, at higit sa lahat, nagsilang ako ng isang anak na babae para sa kanya. Pabayaan ang isang ipokrito, kahit na siya ay isang adik, ito ay naging isang bagay sa pagluluto, at wala akong pagpipilian. Naririnig mo ba ako? Walang pakialam ang Aaron. Pagkarinig ko nito, galit na galit ang kahirapan ng langit na sesabog na, ikaw. Kayo, mga surot at basura lang kayong mga tao. Hindi dapat ako maniwala sa inyo. Ako ay galit na galit ako. Nagkatinginan sina Aaron at Ivory at hindi napigil ang matawa. Sa oras na ito,
Ibinuka ni Ivory ang kanyang bibig, sa tingin ko mas mabuting ipaliwanag mo ng direkta ang dahilan. Para sa ikaligtas mo sa akin, walang kredito at sakit. Kung ang mga kondisyon ay makatwiran, maaari kong hikayatin ang masamang taong ito. Ang mahinang kakaibang boses ni Tianji ay lumubog saglit. Hanggang ngayon, mukhang walang mas magandang paraan ang Aaron kung hindi niya ito aaminin ng walang kahihiyan. Sa kasalukuyan, ang pag-amin sa pagpapayo upang ipaliwanag ang dahilan ay marahil isa sa ilang mga pagpipilian. Ang mga ibon ay namamatay para sa pagkain. Hindi mo naiintindihan ang katotohanan ito, hindi ba? Tumango si Aaron, ngunit hindi nagsalita. Halatang hinihintay niya ang mga sumusunod. Hey, well, I'll have a fucking showdown, but if you have conscience, surnamed Han, you'd better keep your promise after listening to my explanation. Well, kung makatwiran ang paliwanag mo, tutuperin ko ang pangako. Matagal na akong pinagkakaabalahan nito, ngunit sana matagal mo nang tinanong ang lahat ng ito ay agad na nagalit si Tianji Porchi. Si Aaron ay ganap na nakatuon sa kanyang kaisipan, ngunit dahil lahat sila ay nasa ilalim ng tubig, hindi siya natakot na basain ng isa pang sapatos. Okay, sabi mo, ikaw ay isang mabangis na hayop noong sinaunang panahon, bakit mo ipinapadala ito sa mga meridian ng lilang emosyon sa ganitong paraan? Storytelling channel sa YouTube. Ito ay umiiral sa mundong ito sa libu-libong paraan. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan at dugo nito ang nagpasya ng immortalidad nito. Katulad ng katakawan ng kasamaan, kahit matagal na itong nawalan ng lakas ng loob, at kahit sa ganang bagay, ang kasalukuyang kalagayan nito ay maaaring katumbas lamang nito sa kanyang kamusmusan sa kanyang kapanahunan. Ngunit sa anumang kaso, ito ay palaging. Kahit na nakatira ito sa ilalim ng isang estranghero, ito ay nasa ilalim din ng mga kamay ng sarili nitong amo. Hindi ito nagmumukhang napakasama. Ito ay ganap na naiiba. Ang katawan ni Zeking ay talagang iba sa mga ordinaryong tao, at ang kanyang banal na kapangyarihan ay medyo bihira at mahiwaga, ngunit siya ay palaging isang ordinaryong tao ngayon. Halatang labis ang paghahanap ng ganoong katawan para mamuhay bilang isang manlalakbay, na hindi naaayon sa kanyang pagkakakilanlan. Pangalawa, ang katakawan ng kasamaan ay palaging sarili nitong katawan gaano man kaliit, ngunit ang kasalukuyang kahirapan ng langit ay theoretically mas katulad ng pagkakaroon ng isang enerhiya na katawan. Ang napakalaking kaibahan at ang pinakakakaibang bagay sa gitna ay ang napakalaki at walang kapantay na mga tanong na ibinangon ni Hans Sonder mula noong una niyang makita ang kahirapan at kakaiba ng langit sa Zeking Meridian. I can't tell you in detail, because I don't know why. Since I woke up again, I have existed in her body in this way. Kahit hindi mo alam, si Aaron ay sumimangot at nakaramdam ng sobrang hindi kapanipaniwala. Ang isang sinaunang mabangis na hayop ay, muling isinilang, sa mga meridian ng isang tao, na nagpapaisip sa mga tao kung ano ang nangyari noon. Kasabay nito, kakaiba rin ang naranasan ng katawan ni Zeking o ng kanyang hinalinhan. Ang kahirapan at kababalaghan ng langit ay hindi inilihim ito, at inamin ito ng direkta at kaagad, eksakto. Gayunpaman, masasagot ko ang ilan sa iyong mga pagdududa mula sa ibang direksyon. Sumimangot si Aaron, alam mo ba kung ano ang gusto kong itanong? Siyempre, malamang na curious ka kung bakit ayaw umalis ng isang sinaunang mabangis na hayop na may pagkakakilanlan at Kelvel ko kahit na nagising siya at alam niyang nasa ganoong kapaligiran siya, di ba? Tumango si Aaron, totoo yan. Hindi kakaunti ang mga taong may kakaibang katawan sa mundo. Kahit na si Zeking ay talagang isang banal na katawan, na bihira sa mundo, mayroong lahat ng uri ng kababalaghan sa mundo. Hindi mahirap ang simpleng paghahanap ng taong may parehong pisikal na kondisyon, at ang mga taong may ganitong pisikal na kondisyon ay may posibilidad na magkaroon ng mas mataas na paglilinang, na malinaw na masangkop para sa mga mahihirap at kakaiba sa mundo. Ang isang dahilan ay kapag nagising ako, ang aking lakas ay napakaliit, at kahit isang bilog ng enerhiya sa labas ay nagpoprotekta sa akin. Gusto kong lumabas, ngunit ang aking lakas ay hindi pinapayagan. Ang pangalawang dahilan ay kahit na ang katawan ni Zeking ay talagang walang anumang mga nagawa, imposibleng makakuha ako ng kahit anong energy mula sa kanya para madagdagan ang sarili ko. Pero ngayon lang, ang banal na walang kamatayang katawan ng babaeng ito ay higit na high-end at nakakatakot kaysa sa iniisip mo.
Sa katagalan, sulit siya sa lahat ng pamumuhunan at paghihintay. If it takes time, I can not only rely on her to make a comeback, but even if I'm lucky, I can make progress compared with my previous pick. Dapat ding aminin ito ng Aaron. Kung tutuusin, nagagawa pa ni Ziking ang isang bagay na hindi niya kayang gawin. Gayunpaman, ayon sa pahayag na ang langit ay mahirap at kakaiba, malamang na ito ay mas mataas kaysa sa naisip niya sa kasalukuyan. Lalo na ang huling pangungusap ay maaaring gumawa ng Aaron. Masindak, higit pa ito sa inaasahan ng Aaron. Kung ganoon, bakit gusto mong maging isang nakababatang kapatid na may Aaron kung hindi ka manatili sa ganoong magandang lugar? Nag-alinlangan si Ivory. Hehe, yun na ang susunod kong sasabihin. In theory, I have such a good body, I'm safely waiting for her to develop slowly. Kaya lang nagagalit ako kapag nakikita ko ang pang-aabuso niya at nakakapagligtas talaga ng mga tao, dahil halatang inaabuso niya ang kalikasan. Ngunit ito ang lahat noon, ngayon lang, pagkatapos naming i-connecta ni Aaron ang magulong puwersa ng isa't isa para iligtas ka, tuluyan kong binago ang ideyang ito, sa madaling salita, sinisiraan ko siya, pareho silang nagulat. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!